Itong abogado ng prosecution, hindi marunong magqualify ng isang hostile witness. Tinutulungan pa sila ng presiding officer. Eh. Hindi marunong. Maghanap kayo ng ibang abogadong marunong mag-handle ng direct examination. Apart from napakabagal, pag nagtatanong, inuulit ang sagot. Talaga naman, marami pang mga extra mga remarks na hindi kailangan. Kaya nagtatagal eh. Ang problema dito sa abogado ito, palibasa ngayon lang siya nakikita sa TV, pinatatagal niya. Mga salita niya, kung ano-ano mga sinasabi niya. Para yung camera nakapokus sa kanya, natagal nga naman siya sa screen. Ay, nako. Pangalawa, yung po AI generated, unang-una, hindi naman talaga naglalarawan yun. Tunay na larawan ng anumang bagay na gusto mo i-generate through AI. Ay, wala, hindi naman pera yun. Pangatlo, ito unang-una, hindi ko maintindihan ng prosecution. Bakit naman kayo nagtatatanong pa sa mga sizes, paano tinanggap ang pera? Ay hindi naman question ng pagtanggap ng pera. Hindi ba inamin na nga na tinanggap nila ang pera? Ang pinag-uusapan, irregular ba ang paggastos? Bakit ba kung ano-ano ang mga ebidensya inilalabas nyo na irrelevant? Ito naman presiding officer, wala, hindi rin alam. Kasi kung ako depensa, objectan ko yun, no? Relevance niya. Walang relevance yung mga sizes ninyo. Nagsasayin lang talaga kayo ng oras eh. Talaga naman. Ay, nako. Yun pang issue sa Attorney Sal, yung sa paggamit ng dialekto. Kasi nga po, yung yes, ano po masasabi niyo doon? Hindi ko rin maintindihan. Ito naman si... Ito na. Hoy. Senator Erwin, isa ka pa eh. Pasaway ka rin eh. Pati yan, kini-question mo. Hayaan mo ang testigo kung anong gusto niyang lingwahe. Para maintindihan. Para hindi magkaintindihan. Ito mo, Bisaya, nahihirapan eh. Bakit ba nagre-reklamo nga? Para talagang tungkulin ng hukuman na magbigay ng interpreter. Ang problema kasi, hindi kayo in-anticipate. Yan ang problema. Hindi kayo ready. Madalian kasi ang impeachment. Wala. Maliban pa sa wala na nga basihan. Hindi pa kayo ready. Kagaya niyan. Ano na ang baha? Ito kayo dideklara walang impeachment. O di lahat ng tao, nakapipir na. Ako nga, pareho set. Madali ako ng madali. PS dito, yung pala, hindi naman matutuloy. So, kaya bumalik ako. Bumalik pa ako. Anak ng tinamaan ng... Late na sila nag-inform, attorney. Talagang may stress ka eh. Oo. Puro wala mga sentido kumon. Yan. Marami na nga po nagsasabi, Attorney Sal, na kung itigil na lang daw sana yung impeachment kasi nga po, aside sa aksayan ng panahon at syempre yung gastos din at effort ng bawat isa, wala naman din daw patutunguhan yung impeachment. May patutunguhan yun. Saan? Sa Inodoro. Ayan na po, Attorney Sal. Well, sana akalang po namin magkakaroon ng impeachment ngayon pero hindi nga dahil nga sa sama ng panahon. Pero anyway, sa ibang issue, Attorney Sal, ito, kinwestiyon ng umano'y pattern of padding sa National Expenditure Program kung saan malalaki ang ilang i-propose allocations pero malaki rin daw yung ibinabawas bago maging General Appropriations Act. Ayon sa mga kritiko nito, maari itong lumikha ng fiscal space para sa budget insertions. Binigyan din na malaki ang ibinabawas sa ilang foreign assisted na projects ng DOTR at DPWH na
maaari nga po magdulot ng pagkaantala sa mga infrastructure na project. Samantala, itinanggi ng DPWH Secretary na si Vince Dizon ang alegasyong pinagbantaan niyang tanggalan ng infrastructure budget si Caloocan Representative Edgar Erice. Ito pong kasi patuloy pa rin po yung talakayan din ng Kongreso, Attorney Sal, sa budget patungkol for budget for next year na magiging GAA. Ito nga daw pong pattern of padding na malaki daw yung ibinabawas, pero yung sabi ng mga kritiko, maaari daw din makalikha ng space para may ma-insert na naman daw na insertion sa budget, Attorney Sal. Ano pong inyong reaction dito? Alam mo yung mga mandurukos, mga magnanakaw, gumagawa palagi ng paraan yan. Kaya puro kalokohan na yan. Tanggalin na natin ang access ng mga kongresista, ang nasa nila sa pera. Ganun lang simple yan eh. Tanggalin mo yung access, wala na silang karapatan. Siyempre, hindi sila papayag. O, i-abolish mo sila. Ayun. Tapos ang usapan. Ganun lang kasimple yan eh. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, usapang budget pa rin po, Attorney Sal. Pero ito, sinabi ng Malacanang na hindi daw kailanman tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan itong tinatawag na Leadership Fund. Ayon sa Palace Press Officer Claire Castro, ang utos ni PBBM ay tiyakin ang mga pondo na mapunta sa mga proyekto na ayon sa pangailangan sa mga lugar at maayos na maipatupad. Giit niya, hindi daw nakasaad sa General Appropriations Act ang naturang Leadership Fund na sinasabi ni dating Secretary Bonoan. Samantala, sinabi rin ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito na dapat daw maging bukas at transparent ang anumang pagbabago sa national budget. Nangako siya magiging pampubliko at televised itong 2027 budget deliberations, attorney, at hindi papayagan ang mga biglang insertions pagdating sa bicameral conference committee, Attorney Sal. Ito naman pong issue ng Leadership Fund, Attorney Sal. I believe na talakay na din po natin ang part nito last time, pero yun nga, parang sinabi din ng Malacanang na walang sinabing ganoon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na Leadership Fund. Oo, puro kubalbala naman yan. Siyempre, tatanggi. Pero ganun pa rin ang ating pananaw ka. Tanggalin niya yung pondo kahit anong klaseng tawag niyang pondo. Tapos. Ayun, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, itinuturing na ngayon ng COMELEC na election-related violence itong ambush na nangyari kamakailan, Attorney, sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Sa kabila nito, tiniyak ng komisyon na tuloy ang unang Bangsamoro parliamentary election ngayong September 14. Alamin natin sa ulat ni Aaron Rojas. Isang insidente ng karahasan, pero para sa COMELEC, hindi ito dapat maging hudyat para guluhin ang halalan sa buong Bangsamoro. Mismo si COMELEC Chairman George Garcia ang nagsabing election-related violence na ang tingin nila sa ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na isa ring kandidato. Dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at naitalaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Ayon kay Garcia, wala pa umanong natutukoy na motibo ang AFP at PNP. Pero sa pananaw ng COMELEC, maaring layunin ng pag-atake na